In this episode of our Barco Vlog series, pupunta tayo ng Tubigon from Cebu City and sasakay tayo ng Starcraft's Fast Ferry. And dito yung terminal niya sa Pier 3 ng Cebu Port. Ayan, andito din yung mga papuntang Ormoc, mga ganon. Basta yung Terminal 1 is Ocean Jet at saka Supercat yung andun. Tapos ito yung mga ticketing office na sa labas lang siya ng port. And then, pwede kayong bumili ng ticket doon. Although, yung MB Starcrafts na ticketing office, nandyan sa dulo nitong mga barriers na to. So, sa dulo niya, nandun yung ticketing ng MB Starcrafts. Dapat yung sasakyan ko talaga is yung light cat ng light ferries kasi mas comfortable. Yung sinakyan ko pabalik pala ng Cebu, light cat ng light ferry. And it's much more comfortable than the fast craft. Maluwang, pwede kang makakaikot ka or marami kang pwedeng gawin. Dito sa Fastcraft, wala masyado kasi maliit lang talaga siya. Although, yung kagandahan naman nito is mas mabilis yung travel time dito sa fast ferry, of course. Sobrang init, pero lumala. Nandito ako ngayon sa Pier 3 ng Cebu Pier 3. Naghabang ako ng ferry papuntang Tubigon naman. Dapat sasakay ako ng 10 a.m. na light ferry kaso sira daw. Hindi available yung 10 a.m. So, ngayon, andito ako sa Starcraft na ticketing office. And tingnan natin how much ito. I forgot how much yung ano nila. I think isang oras may git or isang oras lang yung biyahe dito. Yung ticketing pala ng Starcraft, ayan. Andito sa may dulo, sa may terminal na to. Ayan, andito ang Starcrafts. Tapos itong Metro Ferry na papuntang Opon. Starcrafts na papuntang Tubigon. And andito din yung Seacat na papunta namang Catbalogan, Naval, at saka Albayog. So, yan. Dito tayo. So, dun yung ticketing office. Ayan. Sa likod dito yung terminal na ng Pier 3. So, dyan pumapasok mga pasahero. Tapos, ayun. Doon naman, after that street, after that crossing, andun yung mga ticketing office ng Fastcat, ng Medallion, ng Light Ferries, Robley Shipping, Cabison Lines, at saka isa pang ano doon, ferry company. Basta, andun na lahat except yung tatlong nabanggit ko kanina, yung Starcrafts, Seacat, at saka itong Metro Ferry. And ito yung cost ng ticket, 380 yung binayad ko, tapos 25 pesos na terminal fee, kasama na dyan sa booth na yan. So, hindi na ako dumaan dun sa booth ng terminal ticket. Dito naman sa loob ng pier. Yan, dyan dapat magbabayad ng 25 pesos. Pero yun nga, nakolekta na siya dun sa ticketing office ng MV Starcrafts. Kaya diretso na. Security check na lang. Tapos dito na sa boarding gate. Dito na ako nag-abang ng aking ferry na papuntang Tubigon. I think 11:30. Yeah. Yung schedule niyan, lalagay ko yung link sa taas, guys. Click nyo na lang para makita nyo yung latest na updated na schedule ng Cebu to Bigon via Starcrafts, Lightcat, at saka Fastcat. So, ayun, yan makikita nyo dyan sa gate 9 yan. Tapos, ayun yung makita nyo na view. Siyempre, kapag gusto nyo ng ship spotting, ayan, okay dito sa Pier 3. Tapos, maraming pwedeng gawin dito. May mga kainan, may mga charging ports din. Pwede kayo, kung pag nagutom kayo or bibili ng pasalubong, yan, maraming mga shops, mga stalls. Meron ding Dunkin Donuts nga dyan, yun sa may dulo ng terminal, sa taas. Ayan, may Dunkin Donuts, gusto nyo magkape. Basta, hindi naman siya malaking terminal yung Pier 3. Maraming barko na nagde-depart from here. Yung iba, nagde-depart talaga siya sa ibang pier like Pier 4, 5, 6, pero yung terminal, passenger terminal dito pa rin. So, nagbabas lang papunta doon sa Pier 4, 5, 6, galing dito sa Pier 3. Ayun.
So, tamang antay lang kasi medyo maaga yata ako. Kasi nga 10 dapat, aalis na ako papuntang ah, Tubigon. Kaso nga, nasira yung ano, wala yatang signal yung barko ng light ferries, yung light cut. Kaya hindi siya nagbiyahe nung 10 a.m. Eto, boarding na kami. Ayan, maayos naman yung boarding process dito sa Starcrafts. And then, mabilis lang yung biyahe. I think mahigit isang oras lang or isang oras. Tapos, ayan, kukolektahin yung, titingnan yung ticket, kukolektahin yung pink slip, and then, dahil Starcrafts ito, hindi na magbabas. So, nandyan lang siya sa Terminal 3, sa Pier 3 talaga yung departure. So, I think yung Sikat, dito din yung terminal niya, so hindi na magbabas. Yung iba kasi yung malalaking barko, magbabas pa from Pier 3, papunta dun sa docking area ng barko na sasakyan. But again, for fast crafts, for Starcrafts, ito dito lang siya. Ayan. Ito yung sa taas. Ito yung open air. Actually, sana mas gusto ko dito. Kaya lang pinapababa kami lahat. So, dun daw sa may aircon na area sa baba. And hindi talaga siya ganun ka lakas yung AC. So, medyo mainit siya. Medyo warm yung temperature sa baba. If I had a choice, kung pwede lang talaga dun lang sa taas, dun na ako sa taas. Mas okay pa, mas comfortable pa. Ito yung seats pala dito sa ano nila, parang yung 380 economy class na aircon or tourist class, I don't know. Basta may isa pa silang class na I don't know, hindi ko siya nakita kung saang area yon. Basta ito yung 380 na binayad ko. Dito kami nag-stay for the whole duration of our ferry. So, after 1.5 hours, dito na kami sa Tubigon, Bohol. After around 1.5 hours nga, nakarating na kami ng Tubigon. And yes, yung travel time nasa 1.5 hours itong fast craft. Yung ano naman, yung light cut, ng light ferries, at saka fast cut, nasa 2 hours. So, 30 minutes lang yung pagitan talaga ng ano, ng travel time. And again, mas comfortable yun. 100% sure. Mas malaki din yung barko, makakaikot ka, ganun. Dito, wala masyadong ganyan. Napakaliit at saka medyo, kung ano ka, claustrophobic, I'd say dun ka sa ano talaga, sa fast cut or sa light cut. So yun guys, if you're heading to Bohol pala, make sure wala kayong dalang pork or any pork products kasi bawal dito sa Bohol. Kahit saang port ka dito sa Tubigon, Tagbilaran Port, dun sa Ubay Port, sa Hagna Port, yun, mag-inspect talaga sila kung may dala kang pork and may mga magsasabi naman na bawal siya. Meron ding magche-check ng bags. And dito sa Tubigon Port, pwede kang mag-tricycle. Medyo malalayo yung from yung docking area papunta doon sa may port talaga at saka sa town. Medyo malayo-layo siya. So, nasa Tubigon na nga ako. Actually, wala akong plano dito. Dapat kasi pupunta ako ng Chocolate Hills kaso alanganin na. So, ang gagawin ko, stay na lang dito sa port tapos sasakay ng 3 or 4 pabalik ng Cebu. So, gusto na talaga mag-vlog about this route. Kasi popular to. Especially if you are going to Chocolate Hills kasi mas malapit to sa Tagbilaran. Ito na yung banggit ko kanina na security check dito sa Tubigon Port. I'm not sure kung may ganito din sa Tagbilaran Port, pero sa Ubay Port na napuntahan ko din,
Wala namang ganitong mga canine dogs, ganun. Anyway, so again, pwede kang mag-tricycle or maglakad papunta sa town. Nandiyan na yung mga tricycle, yung mga bus, kung may pupuntahan ka na ibang place sa Bohol. Yun lang for now. Follow for more. Amping!